Bible. At ang sabi po ng salita ng Diyos, Joshua chapter 24, verses 14 and 15, it says, "Now therefore fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord." Verse 15, "And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may lalang ng langit at lupa, O God of Israel, itinataas ka namin sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ay aming pinupuri sa iyo pong kabutihan, sa iyo pong katapatan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng habag at biyaya mo sa amin, Panginoon. Ngayong oras pong ito ay patuloy po na kami nagpapakumbaba, O Diyos, na lumalapit sa iyo pong banal na trono. Patuloy, Panginoon, na kami po ay humihingi ng pangunawa po sa iyong mga banal na salita, Panginoon. At dalangin po namin, O Diyos, na hayaan niyo po ang iyong Spiritong Banal, ang siyang patuloy na kumilos at mangusap po sa amin ngayong umagang ito. At ito po ay unang linggo ng buwan ng Oktubre, Panginoon. Kaya pagpalain niyo, Diyos, ang aming pag-aaral. Pagpalain niyo po ang mga salita mo na aming binasa at ipakita niyo po, Panginoon, yung inyong mensahe sa umagang ito. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. You may be seated. Okay, so again, good morning. And today, mga kapatid, as we can see here, if we're going to study this passage, actually, this chapter of Joshua, chapter 24, listen, well, it talks about the reminder of God to Israel about His goodness and deliverance to them. I want you to please listen carefully. And giving each of them a portion of the land which is according to the inheritance of their fathers. And now in this passage in verse 14 and 15, this is about the instruction of God. Again, this is about the instruction of God to all the children of Israel through Joshua's leadership, telling them the right path of their service to God. But as you can see, they had a choice if what path they should go. No? That is why in verse 15, Joshua tell them about the freedom which God gave them to choose. And he said, "Choose you this day whom you will serve." Yan ang sinabi ni Joshua dito sa mga Israelites. Kasi nung sila po ay kasagsagan na naroon sa lugar na kung saan ay tinatawag na lupang pangako,
no, ay pinarte ni Joshua yung mga lupain na minana ng kanilang mga ninuno, no, ng kanilang mga kaama-amahan, no, at ibinigay po ni Joshua yon. Ngayon si Joshua ay nagsabi sa kanila na ngayon na dinivide na yung ating mga manang lupa, nasa inyo na yan kung anong pipiliin ninyo, kung anong landas ang tatahakin ninyo. No, kung kayo ba ay magsisilbi sa mga Diyos-Diyosan na nandun sa Ehipto, o kayo ay magsisilbi sa mga Diyos-Diyosan ng mga Ammonites na kung saan ngayon ay inyong tinitirahang lupa, o kayo ay magsisilbi sa Panginoon. Kaya sabi na Joshua, choose you this day whom ye will serve. Amen. And now, let me begin the Lord's message by giving our theme for this month of October. And our emphasis in this month of October is about teamwork. Again, teamwork. Well, teamwork is an act of cooperation in participating goals, objectives, missions together with the entire group of people. No? Yan pong ibig sabihin ng teamwork. Well, I believe that without teamwork, there is no victory. Amen? Without teamwork, there will be no success. No? Tandaan po natin yan. Because teamwork is the key, listen, to accomplish everything easily and victoriously. Hello, you still with me? No? Now today, we're going to apply it. No? Yung ating tema, we're going to apply it with one of those areas in our Christian life. And let us begin with our service to God. No, magsisimula tayo dun sa area na tinatawag na paglilingkod sa Diyos. Amen? Sapagkat bilang Kristiyano, abay dinisenyo po ng Diyos na dapat tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? No? Gaya ng sinasabi nitong ni Joshua. No? So, today, this is the reason why I am going to preach to you the title of the Lord's message, which I entitled, Teamwork in Service. Teamwork in Service. Alam niyo po, bilang isang Kristiyano, mga kapatid, ay napakahalaga po na tayo ay mayroong tinatawag na teamwork pagdating sa tinatawag na paglilingkod sa Panginoon. No? Sapagkat ang isang gawain, listen, ang isang gawain ay hindi uusad kung ang mga Kristiyano ay walang teamwork. Amen? Pagdating sa pagmiministeryo, hindi uusad ang gawain ng Panginoon. Mahirap kapag ang pastor lang ang nagbubuhat. Mahirap kapag ang pastor lang ang gumagawa. At mahirap lalo tigit kapag ang pastor lang ang nagtataguyod sa gawain ng Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Dapat maging ang bawat membro ng simbahan ay saring nagbubuhat, gumagawa at nagtataguyod sa gawain ng Panginoon. At yon ang tinatawag na teamwork. Hindi lang ang pastor, hindi lang yung mga elders, hindi lang yung mga soul winners, kundi lahat po tayo dapat sama-sama. Amen? Tayo po ay naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Well, kahit sa usapang individual, mga kapatid, no, ng pagiging mananampalataya ay napakahalaga pa rin ang tinatawag na teamwork. No? Kailanman ay hindi ka lalago sa iyong spiritual na buhay, listen, o maging sa iyong pananampalataya kung hindi mo tinutulungan. Take note, kung hindi mo
tinutulungan ang iyong sarili na gawin yung mga paraan para ikaw ay lumago sa iyong pagiging Kristiyano. Amen? Otherwise, you must have a teamwork with God. Kailangan ng teamwork, mga kapatid. No? Kasi kapag walang teamwork, kahit anong pag-usapan natin, talagang hindi po magsasucess. Amen? Kahit sa basketball, kapag yung isang team walang teamwork, hindi mananalo. Sigurado yon. Amen? Hindi magwawagi ang kupunan na yon. Bakit? Kasi walang teamwork. Kanya-kanya. Amen? Bakaw yung mga player. Pati yung coach, bakaw. Sipin mo yun, di naman naglalaro, naging bakaw yung coach. Walang teamwork. Amen? Kaya ngayong umaga ay alamin po natin kung gaano po ba kahalaga yung teamwork. Amen? Hindi po pwede na ang Diyos na nga ang nagbigay ng provision sa atin, tapos ang Diyos pa rin ang gagawa para sa atin. Amen? Sorry for the term, no? Napaka walang silbi naman natin kapag ganoon. Isipin nyo, ang Diyos na nag-provide sa atin ng lahat ng resources, ang Diyos pa rin ang gagawa. Pinubay ka rin ng Diyos ng bigas, gusto mo, ang Diyos pa rin ang magsaing. Hello, you still with me? We need to have teamwork with God. Like Joshua. Yan natin si Joshua. Tignan po natin yung kanyang karakter, yung kanyang ugali, yung kanyang leadership. Amen? Diba? Kailangan natin makipag-teamwork sa Panginoon. Kaya nga, ano sabi ng Bible? Do the possible and God will do the impossible. Sinan, kapag ginawa natin yung magagawa natin, ang Diyos na ang bahala sa lahat. Amen? God will do the rest. Amen? Basta gawin natin yung part natin, makipag-teamwork tayo sa Kanya. Hindi wala tayong gagawin. Diba? Sa basketball, pinasok ka sa loob, pero wala kang ginawa, kundi tumakbo lang ng tumakbo roon. Para kang loko dun sa loob, diba? Pinasa mo yung bola sa kalaban. Sinot mo yung bola doon sa ring ng kalaban. May teamwork ka, kaso sa kalaban. Dapat hindi tayo sa kalaban nakikipag-teamwork. Amen? Dahil, mga kapatid, tandaan po natin, isa lang ang kalaban natin. Sabi ng 1 Peter 5:8, ano sabi ng Bible? Be sober, be vigilant, because our adversary, the devil, is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Aali-aligid yung kalaban na yan. At once na ikaw ay walang teamwork, sisilain ka yan. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Mas mainam na tayo ay makipag-teamwork sa Diyos kesa sa kaaway. So now, ang tanong ngayong umagang ito, ano ang mga bagay na dapat nating tandaan pagdating sa tinatawag na teamwork in service? Ulitin ko po. Ano ang mga bagay dapat nating tandaan pagdating sa tinatawag na teamwork in service? Unang bagay na makita po natin. Look at Joshua chapter 24 verse 14, please. Joshua 24 verse 14. Diyan na po kayo? Anong sabi ng Bible? Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served them on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Verse 15, basahin natin yung latter part. Ano yung sabi diyan? Sabi diyan,
But as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi ni Joshua yun. At yung nung sinabi ni Joshua yung bagay na yon, nandun ang pamilya niya. Nakikinig sa kanya. No? In his leadership. Sabi ni Joshua, but as for me, in my house, we will serve the Lord. Hindi niya sinabing, but as for me in my house, I will serve the Lord. Hindi. Ang sabi ng Bible, but as for me in my house, we will serve the Lord. Amen, mga kapatid? We will serve the Lord. So number one, mga kapatid, unang bagay makita po natin yung oras na ito. Number one, we must have a service-oriented family. Again, we must have a service-oriented family. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, kailangan, makinig, na ang isang pamilya na nasa Panginoon ay knowledgeable. Makinig, knowledgeable pagdating sa tinatawag na paglilingkod sa gawain. Amen? Mahirap kapag ang isang pamilya ay hindi service-oriented. Amen? Ni hindi alam yung soul winning. Ni hindi alam yung pagiging aktibo sa church attendance. No? Hindi involved sa mga ministry. Hindi committed sa paglilingkod sa Panginoon. In short, walang teamwork. Nandiyan po ba kayo? Pagka ganoon, mga kapatid, kawawa naman po yung pamilya. Amen? Nagsasuffer. Bakit? Lack of teamwork. No? Bakit hindi natin gayahin yung leadership ni Joshua? Amen? O bakit hindi natin gayahin si Joshua? Yung kanyang pamilya, talagang service-oriented. Nandiyan pa po ba kayo? Because of his good leadership, tinuruan niya ang kanyang pamilya na kilalanin ng Diyos, mahalin ng Diyos, pagsilbihan ng Diyos. Kaya ang ending, pinagpala ang pamilya ni Joshua. Amen? Kaya nga sabi niya sa Israelites, if it is seem able unto you to serve the Lord, then choose you this day whom you will serve. But as for me in my house, we will serve the Lord. Nandun yung magandang teamwork, amen? Because of Joshua's good leadership. Amen? Then, how about us today? Sa atin, mga tatay, mga leader ng tahanan. Kumusta po yung ating leadership sa loob ng tahanan? Meron bang teamwork? Hello? Meron bang partnership sa isa't isa? Meron bang unity sa loob ng tahanan? No? Kumusta ang ating pamilya? Ang ating bang pamilya ay service-oriented? No? Nandiyan po ba kayo? Bakit tayo ng mga tatay ang dapat tanungin? You know why? Because we are the leaders of our home. Tayo po yung leader na itinalaga ng Diyos sa tahanan. Amen? Tayo yung binigyan ng Diyos ng authority, hindi yung asawa natin. Amen? Tayo yung binigyan ng Diyos ng authority na i-lead yung ating pamilya. Ngayon, kapag sila ay nag-suffer, kapag sila ay hindi binless ng Diyos, sa atin ang problema. Nandiyan pa po ba kayo? Sipin mo, tatay, kaya hindi mo tinuturuan yung anak mo na magbasa ng Bible, hindi mo tinuturuan yung anak mo na, diba, maging faithful sa pag-serve sa Panginoon. Diba? Alam nyo, hindi, lalo't higit magiging epektibo yung ating leadership
yung ating pagtuturo sa ating pamilya kung mismong sa ating leader hindi nasusumpungan. Yung isang magandang halimbawa. Tatay ka nga, leader ka nga, pero hindi mo naman nilid yung pamilya mo na makakilala sa Panginoon. Ang katwero mo, pastor, busy kasi. Laging may lakad, laging may pasok, may trabaho. Hindi pwedeng umabsent. Tandaan po natin mga kapatid, keep the main thing, main thing. Amen? And are you still with me? We have a lot of priorities in this life. But remember one thing. Our main priority is God. Are you still with me? Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay bahagi ng isang pamilyang Kristiyano, dapat service-oriented ka. Amen? Kung ikaw ay nanay, dapat ini-encourage mo yung iyong mga anak, attend kayo ng mga activity sa church, punta kayo ng prayer meeting, punta tayo ng prayer meeting, hindi kayo lang, punta tayo ng prayer meeting, attend tayo ng Sunday worship. Amen? Tayo yung nagseset ng good example sa kanila. Amen? Na tinuturuan natin sila kung paano sila magkakaroon ng knowledge pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi yung kinukonsinti natin kung ano yung mga bagay na kung saan hindi maganda. Amen? Sa loob ng tahanan. Hello, are you still with me? Dapat pagdating pa lang ng Sabado ng gabi, mga tatay, leader, okay, mga anak, matulog na maga. Dahil bukas ay Sunday, Lord's Day. Amen, mga tatay? Sunday, Lord's Day. Kahit na umuulan, Sunday is Lord's Day. Amen? Kaya ngayon pa lang, i-prepare nyo na yung mga dapat i-prepare. O yung mga sapatos nyo, medyas. Para hindi kinabukasan, saka kayo maghahagilap ng sapatos, ng medyas. O dahil hindi nakita yung medyas, hindi nakita yung sapatos, hindi na nagsimba. Diba? Nandiyan pa po ba kayo? Hindi yung mamamlansya araw ng linggo. Amen? Dapat gabi pa lang ng Sabado, nakaplansya na lahat. Pati yung mukha, plansyado na rin dapat. Amen? Kasi ang Sunday ay araw ng Panginoon. That is Lord's Day. Kaya dapat masaya tayo. Amen? Di natin pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, I'm happy to serve you. Pero para kang Angry Birds. Diba? Mga kapatid, wake up! No? Alam nyo, si Satan, maraming gagawing panlalansiyan. Maraming gagawing hindrances yan. Maraming gagawing distraction yan para ang isang pamilya na naglilingkod sa Panginoon ay hindi makapunta sa church. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Huwag nating sisisi. Ito kasi. O ikaw kasi, sabi ko na, magluto ka na ng O nagsisihan pa. Walang teamwork. Sabi na kasi, gabi pa lang ayusin O, cellphone pa. O, diba? O, ngayon, mga young people, listen. Kapag ang mga magulang natin nagtuturo ng ganyan, makinig tayo. Amen? Huwag tayong pasaway. Huwag matigas ang ulo. Kapag sinabi na magulang ninyo na, anak, gabi na, tulog na, Sunday bukas, makinig kayo. Sinabi na magulang ninyo, matulog na. Nagtaklubong ka nga ng kumot, pero yung cellphone mo, bukas. Diba? Nakataklubong pero may ilaw doon sa loob ng kumot.
Maging obedient sa inyong mga magulang. Lalo na kung sila ay nagtuturo kung papaano kayo pagpapalain ng Diyos. Amen, young people? Huwag kayong magagalit. Huwag kayong magtatampo. Kung kayo'y tinuturuan ng mga magulang ninyo na maging responsable pagdating sa gawain ng Panginoon. No? Sapagkat ang lahat ng yan, pagdating ng araw, ay aanihin ninyo. Kaya, matutong magpasakop. Matutong makinig. Makipag-teamwork tayo. Sa ating mga magulang, sa tatay natin, makinig tayo. Kapag sinabing patay ng wifi, patay ng wifi. Amen? Pinatay na lang tatay mo yung wifi, babangon ka pa ng madaling araw, bubuksan mo ulit. Mag-aalarm ka. Tapos pag alam mo yung gising ng tatay mo, babangon ka ulit, papatay mo na. Para hindi halata. See that? Be obedient to your parents. Amen? Magkaroon tayo ng teamwork sa loob ng ating tahanan. Hindi lamang ang tatay, hindi lamang ang nanay ang dapat makipag-teamwork, kundi dapat pati ang lahat ng miyembro ng pamilya. Merong teamwork. No? At ako naniniwala, kaya binless ng Panginoon ng pamilya ni Joshua dahil nandun yung teamwork sa kanyang pamilya. Na hoping and pray na hindi lamang sa pamilya ni Joshua ito, hindi sa atin din, mga kapatid. Sa bawat pamilya na naglilingkod po dito sa iglesia ito. No? Dahil tanda po natin, I want you to listen to me carefully. Ang pamilya, ang iglesia, tanda po natin, ang church, ay binubuo ng mga matibay at matapat na pamilyang naglilingkod sa Panginoon. No, kaya palagi si Satan, ang punteriya niya yung pamilya. Amen? Kaya kapag tayo hindi naging aware, wala tayong teamwork, no? Yari tayo kay Satan. Ano sabi ng Bible? Aali-aligid yan. Naghahanap yan ng masisila. At ang unang titirahin niya ni Satan, yung leader, yung tatay. Amen? Pangalawa, yung nanay. No? Kapag tinira niya yung tatay, bagsak si tatay. Tuwan. No? Sunod si nanay naman. Sunod yung mga anak. Hanggang ang buong pamilya ay hindi na nagiging epektibo sa gawain ng Panginoon. Nawala na yung tinatawag na teamwork. Ganyan kahalaga ang teamwork, mga kapatid. Kaya sabi po natin, without teamwork, there is no victory. Amen? So, anong kailangan natin isaalang-alang, mga kapatid? Pagdating doon sa tinatawag na service-oriented family. Letter A. Letter A, listen. Pagdating sa tinatawag na service-oriented family, dapat yung pamilyang yon ay merong tinatawag na God-fearing family members. Again, God-fearing family members. Sinabi po ng verse 14 yan. Look at Joshua chapter 24 verse 14. Now therefore, fear the Lord. Amen? Tandaan niyo po kapag ka ang isang pamilya na mag-umpisa sa leader hanggang sa mga anak, no? Kapag ka ang pamilya ay mayroong takot sa Diyos, mayroong fear na tinatawag, no? Listen, ang pamilyang yan, tiyak ay mayroong tinatawag na teamwork. Amen? Hindi pwedeng yung tatay lang ang may fear sa Panginoon. Yung asawa hindi. Hindi pwedeng yung asawang babae lang ang may fear sa Panginoon. Yung asawang lalaki hindi. Hindi pwedeng yung anak lang ang may fear sa Panginoon. Yung mga magulang hindi.
Dapat lahat may fear sa Panginoon. Amen? Yan ang tinatawag na teamwork. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Oh. Hindi yung sasabihin natin, kami ay Kristiyano, kami may takot sa Diyos, pero ang mga anak rebelde. Hindi marunong tumalima sa magulang. Walang teamwork. No? Hindi po pagpapalain ng Diyos yung pamilya kapag ganoon po yung kanilang puso, no? Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam nyo, kapag ang isang pamilya ay meron tinatawag na God-fearing family members, yan ay maglilingkod, no, ng totoo sa Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Yan ay maglilingkod ng seryoso sa Panginoon. Anong ibig ko sabihin? Kasi maraming pamilya sa panahon nating ito ngayon, pumupunta ng church, pero hindi na seryoso sa ginagawa nila para sa Panginoon. Wala, pupunta lang ng church kasi Sunday eh. Lord's Day daw eh. Pero, deep inside, wala yung tinatawag na sincerity. Deep inside, wala yung tinatawag na love sa Panginoon. Deep inside, wala yung tinatawag na honor sa Panginoon. Kaya minsan pupunta sa church, gagawin kung ano yung gusto gawin. Amen? Isipin ninyo, during preaching, meron mga Kristiyano nagkukwentuhan, nagkukulbitan. Diba? Yan ay kabastusan yan eh. Amen? Alam nyo, kung yan ay gagawin natin during the Old Testament period, papatayin tayo ng Diyos eh. Pupuksayin tayo ng Panginoon. Pero salamat dahil tayo ay nasa period of grace na. No? Pero wag natin kakalimutan na may judgment ng Panginoon. Sabi ng Bible, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it. Maaring hindi ngayon, pero darating yung araw, hahatulan ka ng Diyos. Akala ba natin mga unsaved lang? Hindi. Amen? Ang tinutukoy doon sa 1 Corinthians chapter 3, verse 13, yun para sa mga Kristiyano yun. Yun yung tinatawag na Bema Judgment. Yun yung tinatawag na Judgment Seat of Christ. Amen? Kaya kapag hindi tama yung pundasyon mo, walang tinatawag na fear, yung family, pagdarang ng Diyos sa apoy, masusunog lang. Sayang. Sabi ng Bible, ye shall suffer loss. Amen? Sipin mo, pumupunta ka ng church every Sunday, pero hindi naman totoo sa puso mo. Pumupunta ka ng church every Sunday, pero hindi naman tama yung motibo mo. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Kailangan natin yung teamwork. Mahalaga yan. Mag-umpisa sa leader, sa ilaw ng tahanan. No? Lalo tigit sa mga anak. Ma-deploy natin yung knowledge sa kanila para hindi nila lalapastanganin. Amen? Yung salita ng Diyos. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Mahalaga yung leadership, pero kailangan ng partnership. Amen? Kaya mahalaga yung teamwork. Kasi may pananagutan tayo sa Panginoon. Remember, we have our own accountability to God. Amen? Time will come, susulitin ng Diyos ang lahat, idadarang ng Diyos ang lahat sa apoy, at doon ay i-reveal ng Panginoon yung ating labors. Ano pa?
God-fearing family members. Ano pa? Nabanggit na natin kanina yung sincerity in service, truth in service, panghuli, sanctification in service. Ano ibig sabihin? Gaya ng paulit-ulit natin sinasabi, si Satan, maraming alternatibong paraan na gagawin niya para tayo'y i-distract sa pananambahan. Pero nasa atin yan, mga kapatid, kung i-entertain natin Amen? Kaya nga sabi ni Joshua, choose you this day. Amen? Whom ye will serve. Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Choose you this day. Oh, mas mainam na sa Diyos tayo makipag-partnership at hindi sa kaaway. Kasi alam ninyo, yung tayo ay nagkokos ng distraction sa pananambahan, yan po pakikipagtimbog sa kaaway yan Amen? Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Oh. Yung tayo ay nagkukos ng distraction, tayo ng tayo, kwentuhan yan, kung ano-anong ginagawa sa upuan, makikipagtimog sa kawayan. Yung meron kang hindi tamang puso sa pananambahan, pakikipagtimog sa kawayan. Yung meron kang hindi tamang motibo sa pananambahan, pakikipagtimog kay Satan yan. Kaya kamusta, mga kapatid? No? Kamusta ang ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon? Kanino tayo nakikipagtimbol? Amen? Look at Matthew chapter 6, please. Matthew chapter 6. Verse 24. Ano pong sabi ng Bible? Sabi diyan, no man can serve two masters. Amen? For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ano sabi? Ye cannot serve God and Mammon. Bagamat ang context nito ay tungkol sa kayamanan, no? Pero mga kapatid, it talks about evil things. Amen? Hindi lamang yung mga material things na nagiging distraction sa tao, kundi maging yung mga evil things na ginagawa ng kaaway. Amen? Na ipinapatupad ng kaaway. Kapag yan ay in-entertain natin, yan ay maliwanag na pakikipag-teamwork kay Satan. Yan ay pakikipag-teamwork sa kaaway. Amen? Kaya sabi ng Bible, ye cannot serve two masters. Amen? It is either you hate the one and love the other, or else you will hold the one and despise the other. Amen? Mahalaga ang teamwork. No? Now, sabi natin, sanctification in service. Ano ibig sabihin? No? Huwag tayong huwag tayong gagawa ng isang bagay na alam po natin na magdudulot ng karumihan sa atin sa harap ng Diyos. Amen po ba? Kundi bagkus ating layuan, we need to sanctify ourselves, to set apart. Amen? Kung ikaw ngayon sa pananambang ito ay natitempt na mag-cellphone, i-off mo ang iyong cellphone. Amen? Patayin mo.
Kung ikaw ay natetempt na magsuklay, itabi mo yung suklay mo. Mag-make up, magkutuhan during service, o magkwentuhan. No? We need to sanctify ourselves. Amen? Mga kapatid, huwag po nating i-entertain yung mga bagay na alam po nating magdudulot sa atin ng kasalanan sa Diyos na magiging way para hindi tayo i-bless ng Diyos. Amen? Imbis na pinagpapala na tayo ng Panginoon sa mensahe niya, pero dahil may mga ginagawa tayong mga illegal activities na masasabi nating pakikipag-teamwork sa kaaway, nahihinder yung blessing. Amen? Nahihinder yung pagpapala ng Diyos. So we need to sanctify ourselves. We need to have sanctification in service. Huwag nating i-entertain. Amen? Yung alam po nating mga bagay na magdudulot po sa atin ng kasalanan sa harap ng Diyos. And number 2, tatlong bagay lamang po ngayong umagang ito. And number 1, we must have a service-oriented family. Sana po naintindihan natin mga kapatid ang ibig sabihin niya. No? Mahalaga ang teamwork sa loob ng tahanan. Mag-umpisa sa leader, sa ilaw ng tahanan, at sa kabuuan ng pamilya. And number 2, mga kapatid, in Joshua chapter 24 verse 15, balik po tayo sa ating text. Yan, nandiyan na po kayo. Verse 15, ano sabi dyan? And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods of your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, Joshua said, we will serve the Lord. Ano pang bagay, mga kapatid, ang dapat natandaan po natin pagdating sa tinatawag na teamwork in service? No? Number 2, we need to have a good influence, or yung tinatawag na good influence in service. We must have a good influence in service. No? Mahalaga po yan. Yung tinatawag na good influence. Kasi, mga kapatid, listen to me carefully. May tinatawag na bad influence, may tinatawag na good influence. So, alin tayo sa dalawa? Bad influence or good influence? Ano yung naihahatid nating impluensya sa paligid natin? Ano yung naihahatid nating impluensya sa pamilya natin? Sa community, sa mga kapitbahay mo, sa church, ano yung naihahatid mong influence? No? Oh, huwag na tayong lumayo. Sa pamilya na lang. Oh. Anong influence, mga kapatid? Ikaw ang leader ng tahanan, sabi mo, huwag na muna tayong mag-church, maulan. Maulan, baka magsakit tayo eh. Huwag na muna tayong tumuloy. No? Saka na lang, sa afternoon na lang tayo, pag tumila yung ulan, paano kung hindi tumila? Nandiyan pa po ba kayo? Bad influence. Anong influensya? No? Okay lang kung yung actually hindi okay eh. O, nakita ng mga anak mo, ganun, pambira, ganun pala. So, kapag umuulan pala, okay lang pala na hindi tayo mag-church, no? Diba? Gagayahin yan. No?
Una, gagayahin niya na asawa mo. Okay lang kasi. Okay lang sa leader eh. Oh. Ngayon, dahil kayo na mag-asawa, gumagawa nun, ibig sabihin, okay lang din pala sa atin. Sa buong pamilya, kapag umulan, hindi na mag-church. O baka mabasa yung bunbunan eh. Diba? Kaya ako, mga kapatid, believe ako sa mga Kristiyanong kahit na maulan, nandito sa church. No? Saludo po ako. No? Kahit na yung talagang umuulan, yung may bagyo, pero laging present sa church, amen, praise God. No? Yan ay talagang pagpapakita ng katapatan sa Diyos. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? No? Anong impluensya? Look at 1 Peter chapter 2 verse 21 please. 1 Peter. Sino bang ating pattern? No? Pagdating sa paglilingkod sa gawain. 1 Peter, please. Chapter 2, verse 21. Nandiyan na po kayo? 1 Peter chapter 2, verse 21. Anong sabi ng Bible? For even, sundan niyo po, for even hereunto were ye called. Listen. No? For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that what? That ye should follow His steps. Amen? Yan ang tinatawag na good influence or good example na dapat nating sundan, mga kapatid. Amen? Na dapat nating lakaran. So, ang sabi ng Bible, iniwanan tayo ng Panginoon ng pattern. At sino yung ating pattern? That is the Lord Jesus Christ, who suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps. Amen? Na kahit na minsan ay maraming difficulties sa buhay, maraming trials, maraming burden, still, nandun yung katapatan na naglilingkod sa Panginoon. Nandun yung katapatan na ginagampanan yung ministry sa Panginoon. Nandun na matapat na kung saan ay patuloy na nag-aakay ng kaluluwa. Nandoon na kung saan patuloy na matapat na sinusuportahan ang gawain ng Panginoon. No? Good influence. Kapag ganun yung influensya makikita sa atin, mga kapatid, no? Napakaganda. Oh, kaya minsan may senaryo na, no, sa church, yung mga magkaka-churchmate, kapatiran sa simbahan, magkakatabi ng bahay. Hoy, tignan mo si Nano, umalis na ba? O parang hindi pa ito umalis. Ano na, 8:30, hindi pa sila umaalis Magkakasilipan. Pumbiro, alas 9, hindi pa pumupunta ng church. Ano ba itong mga ito? Hindi nagkakasala pa. Binabantayan. Ay, alas 10 na, hindi pa lumalabas ng bahay. Ay, hindi ito mag-church. See that? Diba? Oh. Anong tawag doon? Bad influence. Ay, pwede pala yun. O pwede palang ma-absent. Oh. Diba? So, imbis na maging encouragement tayo, nagiging discouragement tayo. Amen? Oh. Nakikita niyo po yung mensahe, mga kapatid. We need to be aware. Amen?
We need to be conscious, mga kapatid, ay mag-ingat sa ating testimony at kung anong impluensya bang na ihahatid natin. Una sa pamilya natin, no, at sa ating nasasakupan. Napakahalaga po niyan. No, napakaganda na senaryo na yung kahit na umuulan, no, nakikita ka ng kapitbahay mo, pumupunta ka ng church, no, minsan kahit bahana, no, hindi ka pumapayag, nagbubota ka, pupunta ng church. Alam niyo ako, nakaranas po ako niyan dati. Ako'y member pa po sa church, sa ating pong mother church. That time talagang bagyo panahon ng tagbagyo. Wala akong bota no. Ang ginawa ko, tinupi ko yung pantalon ko pinlansya ko pa naman yung brand. Gabi pa lang pinlansya ko, talagang planchado yun. Oh? Pagka dumikit ka ro, mahihiwa ka Kasi matalas yung yung liston. Oh. Pero alang-alang sa Panginoon, tinupi ko yun. Hanggang tuhod, bit-bit ko si sapatos, nakachinelas ako. Bahay, putit. Punta kami sa church, kasama ko yung mga kapatid ko. Alaga, para kaming trade. Pagdating sa church, basa yung tawid namin. Pero may baon naman kami. Sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Diba? Pero ako naniniwala na walang excuses talaga pagdating sa pagsaserve sa Panginoon. Ang Diyos naman na nakakalam ng puso natin Diba? At kung totoo talaga yung ating excuses, hindi tayo pwede magpanggap sa Diyos Amen? Ngayon, kung totoo man yung ating excuses, maintindihan niya ng Diyos kung totoo talaga. No? Kasi, mayroon din sasabihin mo na may sakit ka, pero wala ka naman sakit. Diba? Pastor, di ako maka-attend ng kasi nilalagnat ako. Ako'y nag-LB Pero tatnan mo sa bahay, sige, swipe. Diba? Post dito, post doon. Diba? TikTok dito, TikTok doon. Diba? Reels dito, reels doon. Diba? Sumasabay sa agos ng sanlibutan. Diba? Maling-mali. Amen? Pinag-usapan na natin yan nakaraang buwan. Amen? Be not conformed to this world. No? At naunawaan po natin yung tinatawag na biblical separation. And now, ang pinag-uusapan natin is about teamwork. No? Gaano kahalagang teamwork? Ito ay mahalaga. No? Sapagkat, kagaya nga po ng ating pinag-uusapan sa ating pangalawang puntos, yung tayo po ay naghahatid ng good influence sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yan ay isang napakagandang pakikipag-teamwork sa Diyos. Amen? Na nai-encourage yung mga nakakakita sa iyo. Amen? Habang ginagawa mo yung iyong obligasyon sa Panginoon. No? Kung sila nga nabibless sa iyo, how much more ang Diyos? Na nakikita ka sa iyong ginagawa. Amen? Na kahit na ikaw ay maraming pinagdaraanan sa buhay, still, nandito ka pa rin sa church. Diba? Kahit na yung punto na wala ka na halos pambayad sa kuryente, pambayad sa bahay, wala ka na maibili ng bigas, still, nandito ka pa rin sa church. Nakikita ng Panginoon yan Kaya nga sabi nung awit, alam ng Diyos ang iyong paglilingkod. Nakikita niya ang iyong pagsunod. Wala sa tono. Pero at least, yung mensahe nasa tono. Amen? Yun ang mahalaga. Kaya mga kapatid, we need to have teamwork with God. Amen? Kaya napakahalaga po na sa ating paglilingkod, mga kapatid, nandun yung ating pakikipag-partnership sa Diyos.
No? Number 2, we must have a good influence in service. No? 1 Timothy chapter 4 verses 11 to 12, please. 1 Timothy. Tingnan po natin ang sinabi po rito ni Pablo kay Timothy. 1 Timothy chapter 4 verses 11 and 12. Nandiyan na po kayo? Ano pong sabi ng Bible sa verse 11? These things command and teach. Ano yan? Verse 12. Let no man despise thy youth. Amen? But be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Amen? You see that? Oh. Ang sabi ng karamihan sa mga matatanda ngayon, ang mga kabataan daw ay nagbago na. No? Salot na ng lipunan. Hello, are you still with me? Mga kapatid, hindi po totoo yun. No? Alam nyo kung sino nagbago? Yung magulang. No? Naalala ko noong mga panahon namin nung maliliit pa kami. Talagang sit-sit pa lang, tingin pa lang ng magulang namin, nanginginig na ang tuhod namin, magkakapatid. No, kapag kami naglalaro sa labas, kapag ang tatay ko pumito, kailangan nasa bahay na kami. Kapag pumito yan ng 3 beses, wala pa kami sa bahay, yari. Pagdating namin sa bahay, taba. Opo, totoo po yan. And, nakabidyo yan. Sana mapanood ng tatay ko. Diba? Oh. Yun ang mga kabataan noon. Pero sabi ng iba, ang kabataan yun ay nagbago na. Iba na ugali. Rebelde na, hindi na marunong sumunod sa mga magulang. Hindi na marunong gumalang sa matatanda. Lapastangan. No? Sabi ng karamihan. Alam niyo mga kapatid, sabi ng Bible, let no man despise the youth. Oh. Huwag natin silang i-despise. Hindi bagkus, tayo yung mag-set ng example sa kanila. Nagagayahin nila. Amen? In word, sa pananalita, in conversation, sa pang-araw-araw na buhay, in charity, sa pag-ibig, in spirit, no? In faith, in purity. Tayo yung magsaset ng example sa kanila. Hindi yung sisisihin natin, ba't ba ganyan ang ugali mo? Ang tigas-tigas ng ulo mo, kanino ka ba nagmana? Kanino pa ba magmamana yan? Alam nga naman sa kapitbahay mo. Ikaw ang tatay niyan, ikaw ang nanay niyan. Diba? Diba ho, mga kapatid? Oh. See, ang kailangan lang natin gawin, tayo ay magbigay ng magandang impluensya sa kanila. Good influence. No? Huwag natin silang i-despise. No? Kundi tayo ay mag-set ng halimbawa. Sabi nga natin, kung ano ang gusto nating maging ang anak natin, turuan natin sila. Amen? Kung gusto mong maging magalang ang iyong anak, turuan na maging magalang. Ipakita mo, simulan mo sa iyong sarili. Kung gusto mo ang anak mo maging mabait, turuan mo maging mabait. Kung gusto mo na ang anak mo yung maging faithful sa church, turuan mo, umpisahan mo. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, anak, punta kayo sa church. Dapat maging faithful kayo sa church. Ikaw na magulang, di ka nga faithful eh. Tapos tuturuan mo, anak mo na maging faithful. Para yung sa bangko, no, na nagbigay ka ng cheque na talbog. Diba?
Oh, talbog lang, di ba? Oh, ano ibig ko sabihin? Hindi effective. Nagtuturo tayo pero hindi effective. Kasi alam niyo mga kapatid, mahirap magturo ng isang bagay kung hindi naman natin ginagawa. Oh, mga Sunday school teachers, sasabihin natin sa mga tinuturuan natin, oh, dapat maaga tayo every Sunday, ha? Tapos ikaw, lagi ka naman late. O dapat nagme-memory, nag-ano kayo ng mga memory verse, nagme-memorize kayo. Eh, ikaw, hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Hello, nandiyan pa ba kayo mga kapatid? See? Oh. Diba? Nag-uumpisa sa atin. Kaya tayo, especially sa atin ng mga godly leaders, ay dapat na magbigay tayo ng magandang impluensya sa ating nasasakupan. At yan ang tinatawag na teamwork. Amen? Oh. Kaya salamat dahil palagi ang Diyos ay pinaalalahanan po tayo. Hindi po nagkukulang ang Diyos sa atin. Napakabait po ng Panginoon. No? Mabuti po siya sa atin. Hindi niya po hahayaan na tayo ay mapahamak. Kaya from time to time, pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos dahil ang gusto ng Diyos i-bless tayo. No? Walang magulang na gusto niyang mapariwara ang kanyang anak. Ganon din ang Diyos. Kung tayo magulang, ganon ang desire natin sa ating mga anak, hindi tayo perfecto. Lalo na yung ating perfecto magulang. Hindi niya nanasain sa atin na tayo ay mapahamak. Kaya nandito palagi yung pagtuturo sa atin ng Diyos. And the only thing that we need to do is to have teamwork with God. No? Para maging maayos, maging epektibo yung ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Habang tayo'y nagpapadayon, no? Sa kalooban ng Diyos. Andiyan pa po ba kayo mga kapatid? Oh. So, number 2, we must have a good influence in service. And number 3, panghuli. Look at Deuteronomy chapter 3 verse 23 to 28. Deuteronomy chapter 3 verse 23 to 28. Yan, nandiyan na po kayo. Anyway, number 3, ano yung mga bagay na dapat natin tandaan pagdating sa pakikipag-teamwork sa Panginoon? Number 3, we must have an encouragement, or we must have tayo po dapat magkaroon ng tinatawag na encouragement in service. No? Yung encouragement, no? Nandiyan na po kayo. Deuteronomy chapter 3 verse 23. Tingnan niyo po ang testimony ni Moses. Napakaganda. Bagamat hindi siya pinalad na makapasok sa promised land, pero tingnan niyo po yung kanyang ginawa dun sa kanyang successor na si Joshua. Sabi ng verse 23, and I besought the Lord at that time. Anong sabi ni Moses sa Panginoon sa verse 24? O Lord God, Thou hast begun to shew Thy servant
thy greatness and thy mighty hand, for what God is there in heaven or in earth that can do according to thy works and according to thy might? Verse 25, I pray thee, take note of this, let me go over. No, nakikiusap si Moses sa Panginoon. Lord, baka pwede naman na makapasok ako sa promised land. Baka pwede. No? I pray thee, let me go over. And what? And see the good land that is beyond Jordan, that goodly mountain and Lebanon. Verse 26, anong tugon ng Diyos? But the Lord was wroth with me, sabi ni Moses. No? Pero ang Diyos nagalit kay Moses. No? Sabi diyan, but the Lord was wroth with me for your sakes, and would not hear me. And the Lord said unto me, let it suffice thee, speak no more unto me of this matter. Bakit? Ano ba ang ginawa ni Moses? Bakit hindi siya hinayaan ng Diyos na makapasok sa promised land? Oh, yes, hindi naging obedient si Moses. Oh, anong sabi ng Panginoon kay Moses nung nagmumurmur yung Israel, humingi ng tubig? Anong sabi ng Panginoon? Bulungan mo yung bato. No? Bulungan. Anong ginawa ni Moses? Hinataw niya ng rod yung bato sa sobrang inis niya sa mga Israelites. No? Sa sobrang stress. Oh, hinataw niya. Ano nangyari? Oh, may lumabas naman tubig. Pero ano nangyari? Violate ni Moses yung command ng Diyos. Dahil doon, hindi siya nakapasok sa promised land. Pastor, napakaliit na bagay. Sa Diyos, walang maliit, walang malaki. You know why? Because He is a righteous judge. Kay maliit, kay malaking kasalanan, yan ay kasalanan. No? At ang Diyos ay may paghatol. No? Eh, hindi siya nakapasok sa promised land. So, ganun pa man, anong nangyari? Anong inutos ng Diyos kay Moses? No? Kagamat hindi siya nakapasok sa promised land, ligtas naman si Moses. Sa langit pa rin siya pupunta. Hindi niya nga lang na-enjoy yung napakagandang lugar na kung saan aani sila, sabi ng Bible, samantalang hindi naman sila nagtanim. Diba? Isipin nyo, yung mga ubas dun, sinlaki ng santol. Diba? The land which floweth with milk and honey, sabi ng Bible, tinatawag na Kadesh Barnea. No? No? Oh, anong inutos ng Panginoon kay Moses? Sabi ng Panginoon kay Moses sa verse 26, Moses, tumahimik ka na, huwag mo na akong kausapin tungkol sa bagay na yan. Hindi sabi ng Panginoon sa verse 27, get thee up into the top of Pisgah, and lift up thine eyes westward and northward and southward and eastward, and behold it with thine eyes, for thou shalt not go over this Jordan. Hanggang tanaw lang si Moses. Amen? Hindi siya makakapasok. Sabi ng Panginoon, pagmasdan mo na lang yung hilaga, yung kanluran, silangan at timog. No? At makikita mo, matatanaw mo yung lupang pangako. No? Pero hanggang tanaw ka lang, Moses. Verse 28, ito yung inutos, no, ng Panginoon kay Moses. Verse 28, but charge Joshua and encourage him. Amen? And encourage him and strengthen him
For he shall go over before these people, and he shall cause them to inherit the land which thou shalt see. Nakita niyo po mga kapatid? Anong instruction ng Diyos kay Moses na gawin niya para yung Israelites ay makarating sa promised land? Actually, hindi lang si Moses ang hindi nakapasok. Marami ring mga Hudyo hindi nakapasok. Amen? Yung mga ilang taon lang nga nakapasok. 20 years below. Ilang taon? 19 below. So, hindi nakapasok yung karamihan sa mga Hudyo kasama ni Moses. No? At ang nakapasok ay yung mga 20 below. No? Ilan taon sis? 19 below. 19 below. Yun lang nga nakapasok. Kasama ni Joshua at ni Caleb. Okay, nakapasok yan. The possessor yan eh. Nakapasok sila. At si Joshua bilang leader, bagong leader na tinalaga ng Diyos, binasbasa ng Diyos, at sinabi kay Moses, encourage mo si Joshua. Strengthen him. No? Kasi yung mga Hudyo, yung mga Israelites, ayaw kay Joshua. Maraming ayaw kay Joshua. At si Joshua naman, nag-hesitate na maging leader kasi alam niya nga na maraming hindi may gusto sa kanya na maging leader siya. And sabi ng Panginoon kay Moses, encourage him and strengthen him. Kaya sana, mga kapatid, kagaya ni Moses, sa ating kasalukuyang panahon, maging Moses po tayo. Doon sa mga kapatid po natin sa Panginoon na nanghihina, na discourage. Encourage natin sila. Amen? Hindi yun nandun na sila sa bangin. Ang gagawin natin, itutulak pa natin sila. Amen? Aapakan pa natin. Wow! Encourage them. Amen? Brad, balik ka sa Panginoon. Sis, patuloy tayo. No? Sis, ipanalangin natin yan sa Panginoon. Kaya natin yan. Amen? By God's grace. Amen? Para yung ating mga kapatid na nag-backslide, makabalik sa Panginoon. Amen? Sa pamamagitan ng ating encouragement sa kanila na magpatuloy sila sa Panginoon. Diba? At alam nyo ba na dahil sa encouragement na ating gagawin, may mga kapatid tayo na nakababalik sa Panginoon. At nagpapatuloy. No? Huwag tayo maging katitisuran. Kundi bagus tayo ay maging isang hamon sa ating mga kapwa mananampalataya. We need to have teamwork with them. Una sa Diyos, pangalawa sa kanila. Kapag teamwork tayo, no? Ibigay natin yung lubid, yung kamay natin. Amen? Hindi yung inaabot nila yung kamay nila, tatapikin mo, wag. Pag inaabot nila yung kamay nila, abutin mo. Ganon sa church. Amen? Yun ay sapagkat tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Pamilya po tayo. Amen? For we are one body in Christ. No? Kaya napakahalaga nitong tinatawag na encouragement na ito pagdating sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi maraming naglilingkod na hindi na nagpatuloy kasi na-discourage na. No? Pero kung merong encourager na tinatawag, yung Kristiyano na dapat magbabackslide na, mare-restore muli
sa Panginoon. Di ba? Oh. Eh kung walang Moses na nag-encourage kay Joshua, meron bang Joshua na magle-lead sa Israel sa Promised Land? Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Oh. Hindi natin alam, who knows? Na baka yung in-encourage mo na kapatid na dapat ay magbabackslide na maging pastor. Amen? Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Na yung kapatid na dapat magbabackslide na dahil in-encourage mo nagpatuloy, naging Bible student. Amen? Oh. Naging choir. Nagkaroon ng ministry. Naging epektibo sa gawain ng Panginoon. Eh kung hinayaan natin, hindi tayo nagbigay ng hamon, anong mangyayari? Ganyang kahalaga ang teamwork. Teamwork, listen. I want you to listen to me carefully. Teamwork with God makes all things possible. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, bilang nasa Panginoon, napakainam po kung tayo ay makikipag-partnership, makikipag-teamwork sa Diyos. And that is the title of the Lord's message today, this morning. Teamwork in service. Ay pong lahat ay tumayo at